Bago natin simulan ang part 15, nais ko pong suklian ang inyong taos-pusong pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana'y mapagbigyan nyo akong humingi ng like galing sa inyo. Maraming salamat po mga idol. Sabi ni Wooji, kaya may kaugnayan ka sa demonic sword. Nagpatuloy siya sa kwento. Oo, kung gusto mong maging eksakto, may kaugnayan ito sa mga taong gumawa ng demonic sword. Nagulat ang ating bida at nagtanong, ginawa ng tao ang demonic sword? Sarkastikong natawa si Wooji. Tinatanong mo pa, akala mo ba kusa na lang sumulpot mula sa lupa ang demonic sword? Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida at sumagot, hindi naman sa ganon, pero paano? Paano nila nagawang mapasok ang maling kaluluwa sa espada? Iyon lang ang naiisip kong paraan. Muling naging seryoso si Wooji. Ginawa nila ang demonic sword sa pamamagitan ng artificial na eksperimento. Pumatay sila ng mga bata, isinawsaw ang mga armas sa dugo ng mga bata. Ikinulong nila ang mga tao sa isang gusali kasama ang espada, tapos sinunog nila ang buong lugar para mahubog ang bagay na iyon. Nang marinig ito ng ating bida, napuno rin siya ng galit at nagmura. Sira na talaga ulo nila. Galing ba sila sa demonic sect? Sumagot si Wooji, noong panahon ko, hindi pa ganun kasama ang tingin sa Sacred Transformation sect. Ang lumikha ng demonic sword ay mas masama pa. Nausisa ang ating bida, ano pangalan ng puwersang iyon? Galit na sinabi ni Wooji ang pangalan, ang Blood Sect. Iyan ang pangalan nila. Nauutol na inulit ng ating bida, Blood Sect. Ngayon ko lang narinig yan. Galit na sagot ni Wooji, lahat sila may sira sa ulo. Pati ulo nila pinipinturahan ng maliwanag na pula. Napabuntong hininga ang ating bida. Pati blood, nasa pangalan ng sekta nila, baliw talaga. Tahimik na sumunod si Wooji at ipinaliwanag, sa simula ng pagkakatatag ng sekta, mukhang maganda naman ang layunin nila. May makatuwirang paliwanag. Narinig ito ng ating bida at agad niyang nakuha ang ibig sabihin. Nakalimutan mo na ba? Tanong niya. Ngumiti si Wooji, may reklamo ka ba kung hindi ko maalala ang slogan ng mga pinuksa ko? Naunawaan ng ating bida ang sinabing iyon. Pinuksa mo? Tanong niya. Akala ko malakas na puwersa sila, pero napuksa na pala. Malakas at masayang tumawa si Wooji, Tama, patay na lahat ng pinuno nila. Walang isa man ang pinaligtas. Lahat sila. Lumuwa ang mga mata ng ating bida nang marinig iyon, bahagyang natakot. Lahat pinatay. Hindi lang basta namatay. Talaga bang may kaugnayan ako sa Blood Sect? Napatahimik silang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad. Nainip si Wooji kaya naghanap ng mapag-uusapan. Hoy, bakit hindi ka na nagtatanong? Maingay ka pa naman dati. Napabuntong hininga ang ating bida at sumagot. Halos noari ko na kung ano ang nangyari. Kung magtanong pa ako, baka mabugbog pa ako, kaya titigil na lang ako. Lumapit si Wooji at hinawakan ng mahigpit ang balikat ng ating bida. Nanggigigil habang sinasabi, salamat, salamat talaga. Sana hindi mo na lang sinabi yung huling linya mo. Tumawa ang ating bida. Patawarin mo na ako. Napakunot noo si Wooji at nagsalita. Sok, lahat ba ng cute na tao sa mundo nagyayelo na lang hanggang mamatay? Nagkunwaring nag-alala ang ating bida at sinabing, huwag ka nang mag-click ng dila mo, baka magasgas. Pagkarinig nito, nagalit si Wooji. Hayop ka, matibay ang dila ko, hindi yan magasgas. Kapag nilagyan ko pa ng, mas matigas pa yan sa espada mo. Hindi mo ba alam yun? Tiningnan siya ng ating bida na parang tanga. Gusto mo bang subukan? Galit na sumigaw si Wooji. Ang gagandang salita, punta ka sa library ngayon na. Hindi ka pa ba nasasaktan gamit ang dila? Naumay ang ating bida at sinabing. Kadiri, namimilit si Wooji. Sabi ko, punta sa library. Fine. Pero bakit ako lalabas?
Si Namsan wala rito, wala. Wala rito ang Ravenous Ghost Sword. Yamakap sa ulo niya ang ating bida at umiyak. Hindi ako makapaniwala, dapat nandito na ito sa panahong ito. Anong nangyayari? Sa nakaraang buhay ko, malinaw na natagpuan ang Ravenous Ghost Sword sa basement ng warehouse na ito. Mahinang tanong ni Wuji, hindi kaya nagkamali ka ng tanda. Buong paniniwalang sagot ng ating bida. Imposible. Ang lokasyon na sinabi ng tagapagligtas ko ay tiyak na lugar na ito. Hindi mali ang impormasyon ng taong yun. Nandito dapat ang Ravenous Ghost Sword. Malungkot na sabi ni Wuji. Kung ganon, iisa lang ang posibilidad. Nagbago ang kasaysayan. Nanlungo ang mukha ng ating bida nang marinig iyon. Nagbago na ang kasaysayan, seryosong sabi ni Wuji sa ating bida. Kung ganon, iisa lang ang posibilidad, nagbago ang kasaysayan. Nakapamiwang siya habang mahinahong nagsalita. Nagbago ang ekspresyon ng ating bida nang marinig iyon. Napatalon siya sa gulat at nagtanong. Pero ano bang ginawa ko para magbago ang kasaysayan? Kamakailan, nagkukulong lang naman ako sa pamilya para mag-cultivate. Tumango si Wuji. Tama. Ang kaibahan lang mula sa unang buhay mo ay ang pagkikita natin sa library. Hinaplos ng ating bida ang kanyang baba at nag-isip. Ibig sabihin, naapektuhan dahil nagsimula na akong gumalaw sa mundo ng martial arts. Pero sa ganong kaikling panahon, paano? Nang makita ni Wuji kung gaano siya nag-aalala, nagpatuloy siya. Wala namang kasiguraduhan na ikaw mismo ang direktang dahilan. Mag-isip kang mabuti, dahil sa iyo, may taong nabubuhay ng ibang uri ng buhay kaysa noong una. Napaisip ang ating bida at lumawak ang mga mata. Ibang buhay. Hul. Ibig mong sabihin, may kinalaman dito ang tito ko. Tumingin si Wuji pababa sa dulo ng kanyang ilong at sinabi, hindi ko alam, pero sa lahat ng pagbabagong dulot mo, siya ang pinakamalaki. Wala na akong ibang maisip pa. Yung master na dapat ay namatay 3 taon na ang nakalilipas, buhay pa, at pag-alagala sa Central Plains. Mahinang bulong ng ating bida. May kinalaman ba ang tito ko sa kinaroroonan ng Ravenous Ghost Sword? Tumango si Wuji, seryoso ang mukha. Oo, gusto ko ring ipaalam sa'yo na may ganong posibilidad. Kailangan mo itong isaisip palagi. Kung ganon ang kaso, hindi na mauulit ang pagtataksil sa hinaharap. Napaisip ang ating bida sa mga sinabi ni Wuji. Tama, kailangan mong buksan ang lahat ng posibilidad. Kailangan mong gawin yun para masundan ang kinaroroonan ng Ravenous Ghost Sword, o ni Hamuol. Sa ngayon, mang-alap ka muna ng impormasyon. Sa puntong ito, nagbago ang tagpo. Isang lalaking may matutulis na buhok ang nagsalita sa kaharap niya. Ang ibig kong sabihin, yung sunog na nangyari sa Nameless Village, ang Black Dragon Society ang may kagagawa noon. Sa kabilang banda, sina Hamuol at Wuji ay nasa Namsang, sa loob ng lungsod, at narinig ang balitang iyon. May 2 taong walang tigil na nag-uusap tungkol sa Black Dragon Society. Nakakuha ba sila ng anumang pakinabang sa pagpunta sa Nameless Village? Siyempre hindi. Malinaw na may nasa likod nila. Ayon sa mga bulong-bulungan, ang nasa likod nila ay ang Crimson-Eyed Devil Sword. Pagkarinig ng pangalang iyon, napakilig ang ating bida. Nag-isip siya ng may pagdududa. Totoo ba yun? Baka kasinungalingan lang para linlangan si H. Yan. Tumawa si Wuji sa likod niya at sinabing, huli ang daga sa ilalim ng paa ng baka, ha? Ninas ang ating bida at minura siya sa isip. Paano ka pa natawa? Naistorbo na nga natin ang plano ng Crimson-Eyed Devil Sword. Walang pakialam na sumagot si Wuji. Anong dapat ikatakot? Pero siksikan pa rin ang Namsang. Tumango ang ating bida. Siyempre, ito ang gitnang bahagi ng Sichuan. Sa oras na iyon, biglang naging seryoso ang mukha ni Wuji. Pero kahit ganoon,
Masyadong maraming tao mula sa mundo ng martial arts, hindi ito normal. Hindi nila alam na naruroon din si Yuan sa parehong kalsada. Hindi alam ang nangyayari. Lumakad siya papunta sa isang pub, halatang iritado ang mukha. Sa loob, 3 lasing na lalaki ang nagrereklamo. Ano ba to? Wala na lahat. Buwisit. Hoy, Tier, magdala ka pa ng alak dito. Tinawag nila si Yuan na, Tier, akala nila'y siya ang waiter. Agad na nahati sa 2 ang bote ng alak sa kamay ng isa. Tiningnan sila ni Yuan na parang mga matutulis na kutsilyo ang kanyang mga mata. Agad namang binunot ng 3 lasing ang kanilang mga espada at itinapat kay Yuan. Anong problema mo? Gusto mong makipaglaban? Malamig na tanong ni Yuan. Kayo ba ang nagnakaw ng Demon Sword? Sunod na eksena, nagkalat ang dugo sa loob ng maliit na pub. Nakatali na ng mahigpit ang 3 lalaki, at ang unang malas ay nakabulagta sa isang lawa ng dugo. Malamig na sabi ni Yuan. Ibig sabihin, wala siyang alam sa kinaroroonan ng Demon Sword, umaasa akong iba kayo. Tiningnan niya ang natitirang 2 na para bang mga uod lang sila. Isa sa kanila ang napasigaw sa takot. Ako'y walang alam. Totoo. Pakiusap, palayain mo ako. Maniwala ka sakin. Pero hindi na siya nakapagsalita pa. Tinaga ni Yuan ang ulo ng isa pang lalaki na parang nagtatagalang ng saging at sinabing. Kung ganon, wala ka ng silbi. Ngayon, ang natitirang lalaki na lang ang natira, mapatla ang mukha. Nanginginig siyang nagsalita. Totoo. Pagdating namin sa gusaling yun, wala na talagang laman. Tumingin si Yuan at malamig na nagtanong. Totoo. Kung ganon, mamatay ka na. Muli niyang tinaas ang espada. Ang lalaki, na nakatali ang mga kamay at paa, ay hindi makatakbo kahit gustuhin niya. Takot na takot siyang nagsumamo. Pakiusap, patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, isang boses ang pumihil sa kamay ni Yuan. Tama na, biglang lumitaw ang ating bida at nailigtas ang lalaki sa bingit ng kamatayan. Nanlaki ang mata niya at sinabi, narito ako dahil naramdaman ko ang isang masamang enerhiya, pero hindi ko inasahan, ano bang ginagawa mo? Tahimik si Yuan at hindi sumagot, halatang nabagot. Spoiler pala ang lumitaw, bulong niya sa sarili. Habang iniisip niya ito, isang napakalakas na suntok ang tumama sa mukha ni Yuan. Napanganga ang ating bida sa gulat habang nakita niyang lumalabas ang dugo mula sa mukha ni Yuan. Isang babae ang biglang lumitaw, isang suntok lang, at napalipad niya si Yuan. Ang makapangyarihang babaeng ito ay si Earth Orchid Shin Haren. Nanlaki ang mga mata ng ating bida habang tinitingnan siya. Mukhang malakas din siya, isang suntok lang gamit ang kamay, napabagsak na niya yung lalaki. Ngumiti si Shin Haren at tinawag ang ating bida. Hoy, guwapong swordsman! Napapigil ang ating bida. Ha! Ako! Magalang na nagtipid ng kamay si Shin Haren at nagsabi, patawad, batang bayani. Ikaw ang unang bumunot ng espada, pero ako pa ang lumusab agad. Ang totoo niyan, si Cold-Blooded Yuan ay isang delikadong hirtiko, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Agad namang sumagot ang ating bida. Parang napaaga ang paghingi ng tawad. Biglang bumaling si Shin Haren at nagsabing, ha! Nawala siya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang wala na si Yuan sa pader kung saan siya naipit kanina. Parang kidlat silang 2 na sumugod sa habulan. Tumigil sila sa bubong ng isang gusali. Napapout si Shin Haren. Nakawala si Cold-Blooded Yuan. Dagdag pa ng ating bida. Ang bilis niya. Muling sumulyap ang ating bida sa babae sa tabi niya, lihim siyang inaaral. Nakakasabay siya sa bilis ng Heavenly Lightning Divine Brigade. Ang babaeng ito, mukhang isa ring malakas na mandirigma. Pagkalipas ng ilang sandali, ngumiti si Shin Haren at humarap sa. Ay, hindi pa pala ako nagpapakilala.
Ako si Shin Haran ng Beggar Sect. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ng ating bida. Shin Haran ng Beggar Sect. Kung ganun, siya ba si Earth Orchid Shin Haran? Isa sa mga pinagkakatiwalaang eksperto ng Beggar Sect. Ang ampon na anak ng elder ng Beggar Sect. Noong nakaraan, kinilala ang kanyang talento at siya'y umangat bilang maliit na pinuno ng sekta. Nang makita ni Shin Haran ang gulat na ekspresyon ng ating bida, kumislap ang kanyang mga mata at sinabi. Nagulat ka, no? Sa aking nakasisilaw na kagandahan, kumpara sa mga pulubi ng Beggar Sect. Nakaramdam ng kaunting kaba ang ating bida at napilitang ngumiti. Oo. Pagkatapos ay idinugtong niya. Kung ikukumpara sa mga pulubi ng Beggar Sect, mas maayos ang kasuotan mo. Napakunot-noo si Shin Haran. Akala mo ba lahat ng pulubi sa Beggar Sect ay nakasuot ng basahan? Isa sa mga elder namin ang nag-angat sa Beggar Sect hanggang rurok ng mundo ng martial arts. Natawa ang ating bida sa medyo kakaibang paraan. Isang pulubi ang nagdala ng Beggar Sect sa rurok ng martial world. Nakakatawa ka rin, dahil, sa kanyang asal, napailing si Shin Haran at malamig na sumagot. Mas bastos ka pala kaysa sa inaasahan ko, Ginoong Son. Pagkarinig nito, nagulat ang ating bida. Paano mo nalaman ang pangalan at pagkatao ko? Hindi ko pa naman iyon sinasabi. Alam mo na ang lahat tungkol sa akin at sadyang lumapit ka. Ano ba talaga ang layunin mo? Ngumiti si Shin Haran at sinagot. Sinasabi mong alam ko ang lahat at nilapitan kita, pero hindi ba halata? Galing ka sa pamilyang H ng Hunan, 15 taong gulang, kamakailan lang umalis sa bahay at nagsimulang gumala sa martial world. At sa panahong yun, winasak mo ang Great Strength Manor ng Green Forest at pinatay ang pinuno ng Black Dragon Society. Dapat ko ring idagdag na marunong ka gumamit ng sword energy, hindi ba? Pagkarinig nito, napatingin ang ating bida kay Shin Haran ng may pag-aalinlangan. Narinig niyang nagpatuloy ito. At ang susunod mong target ay tiyak na ang Demon Sword, tama. Pagkarinig sa salitang, Demon Sword, inusenteng nagtanong ang ating bida. Demon Sword, sa kalmadong anyo niya, walang bakas ng emosyon sa mukha, tinanong niya. Ibig sabihin, alam mo ba kung nasaan ang Demon Sword? Nanatiling kalmado ang mukha ni Shin Haran at matatag ang sagot. Paanong mangyayari yun? Kung alam ko kung nasaan ang Demon Sword, sa tingin mo ba nandito pa ako? Nagpapalakad-lakad ka lang dito. Iniabot niya ang isang malaking bag sa kanya. Kunin mo muna ito. Nang makita ang ganong kalaking bag, nagtanong ang ating bida. Ano to? Lahat ng ari-arian ko. Isipin mo na lang bilang bayad sa serbisyo. Kapalit nito, samahan mo ako, Ginoong Son. Napanganga ang ating bida. Ang bagay na yun, maaari bang? Ngumiti si Shin Haran. Oo, tungkol ito sa paghahanap ng Demon Sword. Nag-usisa ang ating bida. Pag nahanap mo na ito, anong balak mong gawin? Ibibigay sa Beggar Sect para ma-promote. Sumagot si Shin Haran. Sisirain ko ito. Nagulat ang ating bida. Muling nagsalita si Shin Haran, walang pagbabago sa ekspresyon. Sisiguraduhin kung wala nang matitirang bakas nito. Mga 2 oras na ang nakalipas, lumitaw ang Crimson Eye Demon Sword sa Namsang. Nagulat ang ating bida. Ang paligid ay biglang naging mabigat ang atmosfera. Nagpatuloy si Haran. Ang blue-blooded mayuan, ang Crimson-Eyed Sword Demon yan, sila ay simula pa lang. Malapit nang kumalat ang balita sa martial world. Maraming tao ang pupunta rito. Magkakaroon ng laban-labanan. Hindi magtatagal, ang Namsang ay magiging isang poligwang duguan para sa mga naghahangad ng Demon Sword. Hindi lang yun. Maging ang dugo ng mga inosenteng sibilyan na walang kapangyarihan ay dadanak din. At hindi lang yan panaginip. Sumigaw siya. Hindi ito dapat mangyari sa Namsang.
Hindi ito dapat mangyari sa mundong ito. Hahanapin ko ang Demon's Sword, at sisirain ko ito. Tiningnan ng ating bida si Shane Harren at inisip. Tunay ngang mula siya sa isang makatuwirang sekta. Marahil ito ang dahilan kung bakit naging maliit na leader siya noon ng Beggar Sect. Matapos makapag-isip, ngumiti siya sa kanya. Sige, Binibini, tutulungan kitang hanapin ang Demon's Sword. Magalang na nagtipon ng mga palad si Shane Harren at buong Galak na nagsabi. Maraming salamat, Ginoong Son. Nagpakita si Void at nagbigay ng babala kay Son. Hinahanap din niya ang Ghoul Sword. Kung makipagsanib puwersa ka sa kanya at sirain yun, anong balak mong gawin? Sumagot si Son kay Void sa isip. Huwag kang mag-alala. Ang martial arts na nilalaman ng Ravenous Ghoul Sword ang tunay na asensya. Simula't simula pa lang, balak ko lang nakawin ang martial arts, at pagkatapos ay sirain ang espada. Ibinaling ni Harren ang kanyang mukha at tumawa. Haha, dahil tinanggap mo na ang bayad ko, wala ka nang. Ang karapatang. Isauli ito. Pagkarinig nito, bahagyang ngumiti ang ating bida. Bukod pa riyan, natanggap ko na rin ang bayad. Pinulot ng ating bida ang bag ng pera. Aaminin ko, mabigat ito. Bigla, may nalaglag na barya mula sa bag. Napanganga ang ating bida at binuksan ang bag, puno ito ng mga barya. Kapag pinagtipon, hindi man lang ito aabot sa halaga ng 3 gintong ingat. Iniabot niya ito at tinawag si Shane Harren ng may kaba. Sandali lang, Binibini, parang maling bag ang naibigay mo. Sumagot si Harren. Mukhang nakalimutan mong ako'y isang pulubi. Pagkasabi nito, iniwas niya ang kanyang tingin upang ipakita ang kanyang kahirapan. Pagkakita sa tagpong iyon, nabigla ang ating bida. Nakanganga siya, namula ang mukha. Akala ko makakakuha ako ng magandang kapalit, pero sinong mag-aakala? Pwede pa bang umatras?